Naging ganap ng bagyo ang binabantayang Low Pressure Area o LPA sa loob ng Philippine Area of Responsibility at pinangalanan itong NICA ayon sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA. Ayon sa update ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA, lalakas pa ang bagyong NICA at itinaas na ito sa Tropical Storm Category o Severe Tropical Storm. Sa tala ng PAGASA, huling namataan ang sentro ng bagyong NICA sa layong 1,005 kilometers sa silangan ng southeastern Luzon. Taglay nito ang lakas ng hangin na aabot sa 65 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugsong aabot sa 80 kilometers per hour. Kumikilos ito pakanluran sa bilis na 35 kilometers per hour. Sa forecast track ng PAGASA, kikilos ang bagyong NICA pa west-northwest sa buong forecast period at posible itong maglandfall sa probinsya ng Isabela o Aurora sa Lunes ng tanghali o gabi ng November 11. Kaya pinag-iingat ang mga residente sa mga nasabing lugar sa posibleng pagbaha o pagguho ng lupa tuwing magkakaroon ng malalakas na pag-ulan. Inaasahang unti-unti pang lalakas ang bagyong NICA at aabot sa Severe Tropical Storm Category pagsapit ng Lunes ng umaga bago ang paglandfall nito ayon sa PAGASA. Posible naman itong humina dahil sa interaksyon nito sa kalupaan ng mainland Luzon, bagamat mananatili ang bagyong NICA sa Severe Tropical Storm Category. Kaya lagi pong paalaala ng PAGASA sa ating lahat mga kababayan, maging alerto, maghanda sa mga banta ng malalakas na ulan, lalo na po sa banta ng pagbaha o pagguho ng lupa. Huwag makipagmatigasan sa kalikasan o matigas ang ulo kung kailangang lumikas na po kayo dahil mahirap kalaban ang inang kalikasan. Narito po ang ating update sa bagyong NICA mula po sa Weather Bureau ng PAGASA. Pakinggan nyo mabuti mga kababayan at huwag kalimutang mag-subscribe. So ang bagyong NICA po from tropical depression ay ganap ng tropical storm at ito po ngayon ay may international name na Toraji. Po ito nating namataan 760 kilometers silangan po ng Vera Catanduanes. Taglay na ang lakas na hangin na 65 km per hour malapit sa gitna at bugsong aabot naman hanggang 80 km per hour. Inaasahang kikilos po ng pakanluran sa bilis na 35 km per hour. Bukod po dito ay meron po tayong minomonitor na isang low pressure area. Huling namataan naman po natin 2,700 kilometers silangan po ng northeastern Mindanao, ngunit nasa labas pa rin po ng Philippine Area of Responsibility. Within 24 hours, mababa naman po ang tsansa nitong mag-iisang ganap na bagyo, ngunit beyond that po ay may posibilidad pa rin po na maging isang bagyo ito pong low pressure area na ating minomonitor sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Samantala, pagdating naman po sa lakas ng ulan na maaring idulot po ng Tropical Cyclone NICA, simula po bukas ng hapon at hanggang Lunes po yan ng hapon ay meron na pong nakikitang katamtaman hanggang sa malalakas na pagulan dito po sa Cagayan, Isabela, Aurora, Quezon Province, Camarines Norte, Camarines Sur at Catanduanes. Pwede po magkaroon po ng mga localized na flooding lalo na po sa mga mabababang lugar o yung mga low-lying areas at areas po na prone sa landslide. Samantala naman po, Lunes ng hapon hanggang test po na ang hapon, ito po yung kasagsagan po ng ulan habang papalapit po ang bagyong NICA. Inaasahan po ang intense to torrential na pag-ulan. Likely po ito ay more than 200 dito po sa Cagayan, Apayao at Isabela. Samantala, heavy to intense naman o 100 to 200 naman po ang pwedeng ibagsak na ulan dito po sa Abra, Kalinga, Mountain Province, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Aurora. Samantala, katamtaman hanggang sa malakas na mga pag-ulan naman po ang maaring ibuhos dito po sa Ifugao at Quirino. Nakataas po ang wind signal number 1 dito po sa southern portion ng Isabela, northern portion ng Aurora, southeastern portion ng mainland Quezon, kasama na po dyan ang Polillo Islands, Camarines Norte, Camarines Sur at Catanduanes, pati na rin po sa northeastern portion ng Albay. Iyan muna ang ating weather update sa ngayon. Maraming salamat sa DOST PAGASA sa pagbabahagi ng kanilang mahahalagang insight sa ating panahon. Mabuhay ang Pilipinas!